Ito ba ang sinasabi nila na experience, track record, and credibility-wise, si Leni Robredo ang qualified and competent to be the next president? Sagutin ko lang yan kay BP. BP Leni Robredo, nananahimik kami rito. Mga kaalyado mo ang maingay. More or less 1 hour, nagsalita si Congresswoman Garing sa hearing ng franchise ng ABS-CBN. Pang-ending pa siya. Na di umano fake news ang ABS-CBN at PAW. O sila ang nag-inay. Kaya naging mainit na issue to. Ay bakit mo kami babanatan? Galing ka rito sa PAW ah. San taong ka rito more or less ah? Sa Naga? Yan, maganda yan. Kinandili ka ng public attorney's office nung bago kang abogado. Hindi ka nga lang nagtagal. Sino ka para magsabing irresponsable, maingay sa Dimbaksya? Magtigil ang mga irresponsable. Ito, headline sa CNN, Philippines. Masakit yung ginagawa mo. Nung nangangampanya ka, Yan na. sa background mo, naka-flagship pa yung public attorney's office. Anong makikita namin sa'yo? Anong nakikita ng taong bayan sa'yo? Ginagalang ka namin. At may mga distrito ako na sumuporta sa'yo. Da. Dahil alam, dati ka sa PAW. Tapos ikaw mismo ang yuyurak sa PAW. Irresponsible noise making behind the back sa scare should be avoided. Inaano mo ako? Tinutusan mo kami lahat dito? Patatahimikin ko yung 159 families na FB ng FB para humingi ng justisya, patatahimikin ko? Irresponsable ako nun. Magiging irresponsable ako nun pag pinatahimik ko sila. Yung pagtatapyas ng budget sa amin, dahil sa Dimbaksya cases na hawak ng ACRA, na kliyente ng 2 senador, tatahimik din kami, susunod na lang kami. Paano 13 milyong Pilipino? Paano yun? Pati ibang bumoto sa'yo, biktima rin ng Dimbaksya. Alam mo, kaya minsan napapatikos ka, BP, dahil minsan yung pag-aralan mo muna yung advice lang, sisterly advice, pag-aralan mo muna yung bubukahin ng big mo bago ka magsalita dahil pinariringgan mo kami dito lawyer lang naman kami. Kung kami tatahimik, di anong kwenta kaming lawyer? Sabi ng mga kliyente namin, binenta namin sila sa kalaban dahil wala silang pera. Nagampanan lang po namin ang trabaho namin, BP Leni. Nananahimik ako sa iyo. Alam ko marami kang kagalit, marami kang kaaway. Political, battle sa mga vlogs, nag-aaway. Pinanonood lang namin yung adversarial, condition with other parties. Pero huwag mo na kami idamay. You must spare the public attorney's office from uttering unsavory remarks. Kaya we are objecting to your statement. Magandang sabihin nga ho dyan, ang irresponsable po, ang Vice President, si BP Leni. Bakit po? Hindi po natin dapat pagbawalan ang taong bayan na tumahimik dito sa Dimbaksya. Kahit may patuloy pa hong namamatay. Kung makikita nyo, hanggang ngayon, nagpe-perform pa kami ng forensic examinations dahil may namamatay pa ho Patatahimikin mo ang taong bayan sa Dimbaksya para magpabakuna ng COVID-19, vaccine, Ang sinasabi mo ay tumahimik kayo na mga namatay sa Dimbaksya. And that is irresponsible. The Vice President should learn from history. Yung ginawa nilang pagbabakuna in 2016, 2017 hanggang 2018, hanggang August 2018 nagbabakuna si Duque. Imagine ninyo, nagbakuna kayo, pinabayaan ninyo hanggang ngayon. Napapabayaan ang binakunahan ng Dimbaksya. Tapos gusto nyo kaming patahimikin doon sa mga namamatay. Hindi ho ba kayo naaawa doon? Tingin ko ang responsable ay katulad ni BP Leni na gustong tumahimik lahat doon sa mga
nasalanta, namatay doon sa previous vaccination program nila. Yun ang irresponsible. Dahil dapat, no, bukod sa cover up yun, dahil dapat, kinalingan nila yun. Sila nag-inject doon eh. Sila bumili, sila nag-inject. Dapat itong medical care nitong mga binakunahan ng Dengvaxia, dapat hanggang ngayon kinakalingan nila itong mga to. Pero anong ginawa nila? They closed their eyes. Ngayon gusto patahimikin pa kami. That is unfair and that is irresponsible.